Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. At sa video ngang ito, mag-overhauling ako ng Rolex Oyster Perpetual o Rolex 3135. I-overhauling ko ito kasi nga bigla na lang itong umistop, bigla na lang hindi nag-release, at bigla na lang hindi talaga umandar guys. Kailangan ko ang i-overhauling kasi kailangan ko makita kung bakit hindi siya nagpa-function. Ayan nga guys, sa videong ito, mag-overhauling tayo ng Rolex Oyster Perpetual na original Rolex 3135. At ayan nga guys, kung napapanood mo itong videong ito, huwag mong kalimutang i-like at mag-subscribe ka na din sa aking channel. At pakihit mo na din ang notif bell para updated ka sa lahat ng mga videos ko na katulad nito. And nga guys, mag-overhauling na tayo ng Rolex Oyster Perpetual, Rolex 3135. And guys, simulan na natin ang video. Mag-overhauling nga tayo ng totoong Rolex na Oyster Perpetual. Original ito guys. At sa bidyong ito, i-overhauling ko ito kasi nga sabi ng may-ari, bigla na lang itong umistop at hindi na talaga umandar. At napansin ko nga dito guys, pag sinususian ko dito sa susian, masyadong malambot. At kung ganun guys ang relo ninyo, pag sinususian masyadong malambot, meron yan problema sa kanyang mechanical o meron siyang mechanical problem. Sigurado yan guys. Yun nga guys, simulan na natin itong i-overhauling. Yan guys, una nga tanggalin natin itong mga kamay. Tanggalin din natin itong dial. Meron siyang tornilyo dito sa gilid na itong machine. Lock yan guys sa dial. And guys, ganito guys ang itsura ng machine kapag ka original na Rolex 3135. Ayan, tanggalin natin itong mga pyesa dito sa calendar side para masimulan na natin ma-overhaul itong Rolex na 3135. Kasi guys, kailangan kong ma-check kung saan ba ang problema nito. Kasi nga, kahit anong gawin na pagsusi dito sa machine, hindi siya nagre-release. Okay, tanggalin natin itong mga pyesa dito sa calendar side. Okay guys, tanggalin din natin itong Canon pinion. Sa pagtatanggal nga ng rotor nito, meron siyang sinusungkit dito sa gilid at saka
tatanggalin itong rotor. Dito nga guys sa part na ito, unahin natin ang automatic work nitong Rolex na 3135. Kalasin natin yan. Sunod guys itong balance wheel. Pagkatapos nitong balance wheel, pwede na natin tanggalin itong pallet fork. Yun guys, natanggal na natin yung pallet at hindi talaga nag-release itong machine. Tanggalin natin itong ratchet at itong bridge ng barrel drum. Okay guys, mukhang nandito ang problema dito sa barrel drum kaya hindi nagre-release itong Rolex na 3135. Ito guys ang madalas na sira ng mga automatic na Swiss made. Napuputol ang kanyang mainspring katulad nito. Kaya hindi siya nagre-release kahit anong gawin. And guys, tanggalin na natin itong kanyang train wheels. Ito guys yung kanyang train wheels at masyado nang dikit sa mga jewel. Sigurado tuyo na din ang langis nito. Pwede na natin itong ibabad sa fluid para malinisan. Ito naman guys, dumako tayo sa pinaka problema nitong Rolex na 3135. Ito guys, main spring. Tatanggalin ko itong dati niyang main spring kasi putol at hindi magre-release ang isang automatic watch kapag putol ang mainspring.
kasi walang nakikreate puwersa sa loob kapag kaputol ang mainspring. And guys, putol na putol. At ang ginawa ko nga guys dito ay pinalitan ko ng bagong mainspring. Ang mahal lang ng bagong mainspring nito kasi nga legit at original itong Rolex na 3135. Hindi local, hindi replica. Original talaga guys. Siyempre pakalinis ko ay pwede na nating langisan itong mga jewel nitong Rolex na 3135 machine. Yun guys, naikabit na natin itong merong issue dito sa Rolex na 3135, itong barrel drum, at pinalitan na natin yan ng mainspring. At pwede na nating ibalik itong kanya mga train wheels. Ayun guys, sinigurado ko munang malaya siyang umiikot yung mga train wheels bago ko hinigpitan para iwas putol sa mga train wheels. Kasi nga ang mahal ng isang train wheels nito guys. Ayun guys, sinusiang ko at nagre-release na itong machine. Ibig sabihin guys, pag nagre-release na ang mechanical
ng isang automatic watch, aandar yan. Testingin na natin kung aandar na itong machine, itong Rolex na 31, 35. At ayun guys, umandar na siya. At umaandar siya ng maayos. Yun nga guys, yung sira nito, mainspring, kaya hindi siya nakakaandar. At ngayon guys, napalitan na natin yung mainspring, kaya nakaandar na siya ng maganda. Ito talaga guys yung madalas sa mga automatic na gawa ng Swiss, napuputol ang kanyang mainspring. Balik na natin itong kanyang automatic work. At i-check kung naka-align na yung mechanical. At pagkatapos i-check kung naka-align na yung mechanical, pwede na natin itong itornilyo. Yun guys, sa pagsasaulingan nitong rotor, kailangan naka-align din ang mechanical bago ilak. Ito guys, langisan na natin itong lalagyan ng pinion.
Yun guys, ilagay na natin itong cover nitong calendar side. Yan guys, ilak na natin itong kanyang calendar. Ayun guys, maayos nang umaandar itong Rolex na 3135. Pwede na natin ilagay yung dial. Pwede na natin itong itakip. Ayun guys, maayos naman yung petsa lumilipat at they adjust itong oras. Ibig sabihin, maayos nating naibalik yung mechanical matapos i-overhauling. Yan nga guys, mas mabusisi siyang gawin. Kasi nga guys, pag nawalan ka ng isang pyesa o nasiraan ka ng isang pyesa, mahal guys ang isang pyesa ng isang Rolex. Kasi nga kapag nawalan ka ng pyesa habang nag-overhaul, hindi na yun guys aandar at hindi na yun magpapangsyon pag balik mo dun sa may-ari pag hindi mo na ilagay yung pyesang nawalang yun. Halimbawa kung may nawala man. Kaya mahirap guys ang pag-overhauling ng isang totoong Rolex. Yun lang, salamat sa panonood at sana na nag-subscribe ka na din sa aking channel. At sana magkita pa tayo sa susunod kong video na i-upload. At salamat guys sa mga walang sawang sumusubaybay sa channel na ito. God bless sa inyong lahat.